kabombo, samahan ninyo ako sa isang biyahe papuntang Ilocos Norte kung saan bibisitahin natin ang ilan sa mga sikat na pasyalan dito. Tuklasin natin ang makasaysayang Poway Church at ang tahimik na Poway Lake na parehong matatagpuan sa bayan ng Poway. Tara kabombo, samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito. Ang bayan ng Poway ay itinatag noong 1701 sa bisa ng isang royal decree na nagtalaga rin kay Don Martin Giang bilang unang pinuno nito. Dahil sa pagkakatatag nito noong panahon ng mga Espanyol, makikita pa rin sa lugar ang malakas na impluwensya ng kolonyal na panahon sa mga lumang istruktura at sa ilang tradisyon ng mga tao. Ayon sa 2024 census, may mahigit 24,000 katao ang naninirahan dito. Kilala ang Poway hindi lamang sa mayamang kasaysayan nito, kundi pati na rin bilang tahanan ng Poway Church, isang UNESCO World Heritage Site na sumisimbolo sa pananampalataya ng mga Pilipino. Mga kabombo, andito nga tayo sa harap ng Poway Church na kilala rin bilang St. Augustine Parish Church. Isa ito sa pinakamatanda at pinakatanyag na simbahan sa Pilipinas. Hindi lamang ito lugar ng pagsamba kundi isa ring mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Ang simbahan ay itinayo ng mga paring Agustinian at sinimulan ng konstruksyon noong 1694. Matapos ang maraming taon ng paggawa, natapos ito noong 1710 at sa kasalukuyan na mahigit 316 taon na itong nakatayo. Sa loob ng mahigit 3 siglo, naranasan ito ang iba't ibang sakuna tulad ng malalakas na lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Gayunpaman, nananatili itong matatag at nakatayo hanggang sa kasalukuyan. Hindi ito basta nagkataon lamang. Ito ay bunga ng talino, karanasan at inobasyon ng mga sinaunang tagapagtayo. Noong panahon ng mga Espanyol, maraming simbahan sa Pilipinas ang gumuho dahil sa paulit-ulit na lindol. Dahil dito, natutunan ng mga arkitekto at manggagawa na baguhin ang kanilang paraan ng pagtatayo. Mula rito, nabuo ang estilong tinatawag na earthquake baroque, isang disenyo na sadyang ginawa upang makayanan ang pagyanig ng lupa, at ito rin ang ginamit sa Poway Church. Mga kabombo, makikita nga natin sa simbahan ang kakaibang disenyo nito. Hindi ito matangkad tulad ng ibang simbahan. Sa halip, ito ay mababa at malapad. Makakapal din ang mga pader nito at sa gilid ay matatagpuan ang 24 na malalaking buttresses o suporta. Ang mga ito ang nagsisilbing sandigan ng buong istruktura na tumutulong sumalo at magbahagi ng puwersa ng lindol upang hindi madaling bumigay ang gusali. Bukod sa disenyo nito, mahalaga rin ang mga materyales na ginamit. Ang simbahan ay itinayo gamit ang coral stones, ladrilyo, kahoy at apog, mga materyales na kilala sa tibay at kakayahang tumagal sa mahabang panahon. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng lakas at bahagyang flexibility sa gusali na mahalaga upang makayanan ang paggalaw ng lupa. Isa pang matalinong disenyo ay ang hiwalay na kampanaryo ng simbahan. Hindi ito direktang nakakabit sa pangunahing gusali upang maiwasan ang mas malaking pinsala sakaling magkaroon ng malakas na lindol.
Ang tibay ng Poway Church ay hindi lamang dahil sa kapal ng bato o laki ng pader. Ito ay bunga ng pag-aaral, karanasan at pag-angkop ng mga sinaunang Pilipino at Espanyol sa kalikasan ng bansa. Sa pamamagitan ng maingat na disenyo at matitibay na materyales, nagawa nilang makabuo ng isang istrukturang hindi lamang maganda kundi matatag. Isang simbolo ng katatagan na patuloy na hinahangaan hanggang sa kasalukuyan. Mga kabombo, matapos nating masaksihan ang ganda at katatagan ng Poway Church, hindi lamang kasaysayan ang inaalok ng bayan na ito. Ilang minuto lamang mula rito, matatagpuan ang isa pang likas na yaman ng Poway. Ito ay ang Poway Lake. Ang Poway Lake, mga kabombo, ay isa sa mga kilalang natural attraction sa Ilocos Norte na napapalibutan ng damuhan at puno. Dahil sa tahimik nitong kapaligiran, dinarayo ito ng mga turista para sa pahinga, photography at nature trips. Isa rin itong mahalagang ecotourism site ng probinsya. May mga kwentong bayan na nagsasabing ang Lawa raw ay dating isang bayan na lumubog dahil sa kasakiman ng mga tao. Ayon sa alamat, isang diwata ang nagpakita bilang pulubi, ngunit itinaboy kaya pinarusahan ang buong pamayanan. Sa kabilang banda, mga kabombo, ayon sa mas sintipikong paliwanag, ang Poway Lake ay isang natural na lawa na maaaring nabuo dahil sa paggalaw ng lupa o ang tinatawag na geological processes sa mahabang panahon. Ibig sabihin, ito ay bunga ng kalikasan, hindi ng isang biglaang paglubog ng bayan, kundi ng unti-unting pagbabago sa lupa at kapaligiran. Sa pagitan ng alamat at agham, nananatiling misteryoso at kaakit-akit ang Poway Lake, isang lugar na puno ng kwento at kagandahan ng kalikasan. Mga kabombo, dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa Ilocos Norte. Mula sa kasaysayan ng Poway Church hanggang sa katahimikan ng Poway Lake, samahan ninyo ulit ako sa susunod na biyahe sa mga susunod na episode ng Trouble Segment dito sa Good Morning Philippines. Ako si Bombo Karasakiatan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo!